Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang unang kabanata. Ang sarap ma-inlove. Iyon ang unang naisip ni Hana nang idilat niya ang mga mata. Lahat ng bagay ay mahulay, masaya. Otomatikong lumipad ang kanyang paningin sa nakaprame na picture ng isang lalaki na nakapatong sa ibabaw ng kanyang tukador. Umupo siya at inabot yun. Good morning! Bati niya sa larawan. The man in the picture seemed to smile back at her. Pagkatapos na mahalikan yon, ay dali-dali niyang itinago ang drawer ng kanyang tukador. Tuwing gabi, bago matulog ay pinagmamasdan din niya ang picture habang nagpapaantok. In love siya kay Matthew Rosales, ang anak ng best friend at business partner ng daddy niya. Alam niyang umiibig siya sa binata dahil ito ang naiisip niya bago siya matulog at pagising niya ay ito ang unang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi niya tiyak na kung kailan siya magsimulang nagkaroon ng lihim na pagtingin sa lalaking ang tingin niya noon ay nakakatandang kapatid lamang. Basta unti-unti na lamang niyang napapansing iba na ang nararamdaman niya kapag kakasama niya ito. At umaasa siya na sana ay mapansin na siya ni Matthew bago pa man ito magkagusto sa ibang babae. Mabigat na factor din kasi ang malaking agwat ng kanilang edad na 7 taon. Kaya ginagawa niya ang lahat para mapansin siya. Mas naging conscious siya sa kanyang itsura. Naglalagay na siya ng kaunting kolorete sa muka at ang laman ng kanyang closet na halos pambatang jeans at t-shirt noon ay unti-unti na niyang napapalitan ng mga teens dresses. Nagiging obvious na ang pagbabago sa kanyang figura at walang nakakaalam ng kanyang damdamin para sa binata kundi ang best friend niyang si Karen. Ingat na ingat siyang malaman iyon ng kanyang ama. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito at baka utusan pa si Matthew na iwasan siya. Ikamamatay yata niya yon kapag nangyari yon. Dumako ang paningin niya sa kanyang dingding sa litrato ng mami niya. Kagyat niyang naramdaman ang pangungulila rito. Namatay ito ng 12 years old pa lamang siya. Mami, kung buhay ka lang, will you approve of Matthew? I know you will. I know you will understand me. Napabuntong hininga siya at muling itinuon ang isip kay Matthew. Pumasok si Nancy sa kanyang silid matapos itong kumatok sa pinto. Good morning, Iha. Bumangon ka na dyan at ipaghahanda na kita ng almusal sa komedor. Gusto mo ba ng bacon at peanut butter sandwich? Parang walang narinig na nakangiti pa rin si Hana at nagde-daydreaming. Yakap-yakap niya ang unan. Ini-imagine na si Matthew yon. Oh, may Matthew. Hana? Gising ka na ba? Opo, tugon niya na tila nananaginip pa rin. Kung ganon, bumangon ka na dyan. Maligo na. Si Yaya talaga. KJ, nagde-daydreaming pa ako dito eh. Reklamo niya na napilitang tumalima sa utos nito. Hinagilap niya ang kanyang balahibuhing tsinelas at isinuot. Naghihikab na tinungo niya ang bathroom. Sa loob ay natagpuan niyang puno ng hot bubble bath ang kulay rosas niyang bathtub. At habang nakababad sa bathtub, si Matthew pa rin ang laman ng kanyang isip. And she promised to herself that this Christmas Eve ay mapapansin na siya ng binata.
Mamayang gabi ay Pasko na. At tulad ng tradisyon ng kanilang pamilya, schedule ng mga Rosales ngayong taon na ito na ise-celebrate ang okasyon sa bahay ng mga Aguilar. Naging practice na yon ng dalawang pamilya mula nang naging business partner ang mga ama ni Hana at Matthew 18 years ago. At kahit yumao na ang kaibigan ni Mr. Alfredo Aguilar 2 years ago, ipinagpatuloy pa rin ang tradisyon. Gabi na, habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, there was that glow in her face. She was so excited. Lalong gumaganda si Hana sa suot niyang pink na bestida. She was too tall for her age. Kung ang pagbabasihan ay ang height at ang kurba ng katawan niya, ay mapapagkamalan na siyang 20. Pero kapag ka napatingin naman sa muka, in contrast ito sa kanyang katawan, she was so innocent, looking like a little girl. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kagandahan niya ay uusbong panglalo sa pagdaan ng taon at lalong hahangaan ng lahat. Nandito na si Matthew, masayang balita ng kanyang yaya. Her heart started pounding upon hearing Matthew's name. Muli niyang sinilip ang reflection sa salamin bago siya lumabas ng silid upang sumalubong sa binata. Nang makarating siya sa front door ng mansyon, kahihimpil pa lang ng kotse ni Matthew sa tapat niyon, lumabas ang binata mula sa driver's seat. He looked so dashing in a blue sweater and his hair neatly combed, not even a strand out of lace. Dagling pinagbuksan nito ng pinto ng mami nito, who was seated at the front passenger seat, at ang kapatid nitong si Karil na nakaupo naman sa backseat. Binati niya kaagad ang dalawang babae. Hi Tita Mildred. Hi Karil. Oh hi Hana. May how you turn into a lovely lady? You are all gowned up. Hanggang tenga ang ngiti niya sa tinura ni Mrs. Mildred Rosales, na inasam niya na sana ay narinig iyon ng binata para mapo na rin siya. Mommy's right. Ate Hana, ang ganda-ganda mo ngayon sigunda ni Karil. Kayo din naman Tita Mildred. I like your dress. Why? Thank you. Matapos mabati ang dalawang babae, ay ibinaling niya kaagad ang paningin kay Matthew. Hi Kuya Matthew! Ang sweet niyang bati habang patungo ito sa likurang bahagi ng kotse. Ang lapad ng ngiti nito. Hi little girl! Tugon nito habang inilalabas ang mga pasalubong sa kanila. Medyo nabawasan ang tuwa sa kanyang dibdib. Ang tingin pa rin nito sa kanya ay isang maliit na bata. Well, she'll turn 16 on January 10, and that's only 3 weeks away. Kailangang mapansin iyon ni Matthew na hindi na siya ang paslit na babaeng nakilala nito. Buong gabi ay hindi siya umalis sa tabi ng lalaki. Pati sa hapagkainan ay umupo siya sa tabi nito. She chatted at him non-stop. Siniguro niyang pulos interesting ang kanilang topic. Mostly politics and business, at halatang na-amaze ang binata sa kanya. Secretly, she congratulated herself. Aba, hindi yata madali ang magbasa at magsaulo ng laman ng newspaper at kung ano pang magazine regarding politics and business. Dumating ang pagkakataon, ang pinakahihintay ni Hana. Merry Christmas! Bati ng lahat ng sumapit ang hating gabi at sabay-sabay na ipinamigay ang regalo sa bawat isa. Nawawala si Matthew sa living room. Hinanap niya, bit-bit ang regalo niya para rito. She was willing to do anything para maging boyfriend niya ang binata. Kahit siya pa ang magpakita ng motibo, mapansin lang siya nito. She found him in the fashion. Nakahalukip ito
at nakasandig ang balikat sa poste habang tila nag-iisip ng malalim. "Hi!" bati niya. Malakas ang tambol ng dibdib dahil sa kanyang binabalak. Lumingon ito. "Hi! Ikaw pala. Is it Christmas already?" Tumango siya at lumapit dito. Macho was now pacing her. Nakatalikod ito sa liwanag ng buwan, kaya hindi niya gaanong maaninaw ang ekspresyon ng mukha nito. Pero sa ganong posisyon, naging mala-Adonis ito sa tingin niya, at ang paligid ay higit na naging romantiko sa kanyang pakiramdam. "Merry Christmas!" at iniabot niya ang regalo na dala para dito. Nakangiting tinanggap nito yon. "Salamat. Kuya Matthew, don't you find me attractive?" Lakas loob na tanong niya. Naghari ang katahimikan. Hindi ito kaagad nakasagot. Maya-maya ay ngumiti ito. "Ano bang tanong yan?" "Of course I do." Matapat na tugon nito. "I'm turning 16 and all grew up." Aniya na walang kakurap-kurap habang nakatingin dito. Umiling ito. "Bata ka pa, Hana. Huwag kang magmadali. But I'm all ready for love. In fact, I'm already in love with someone." Katwira niya. Halatang naging tense si Matthew sa itinatakbo ng usapan nila. "Look, Hana, you don't know what you are saying. May gatas ka pa sa labi. Huwag kang magmadali." Hinaplos niya ang pisngi nito. "I'm in love with you," bulong ng kanyang puso. Lalo itong naten sa kanyang ginawa. "Okay, so I'm little girl. But will you promise to wait for me?" Prangkang tanong niya. Naging mailap ang mga mata ng binata. "Hana?" She cupped his face para hindi ito makaiwas ng tingin sa kanya, and then she looked at him straight in the eyes. "Alam ko napapansin mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ka naman manhidin, di ba?" "No, Hana." "I love you, Kuya Matthew." Putol niya sa anumang sasabihin nito. Kitang-kita niya ang biglang pagguhit ng ligalig sa anyo ng lalaki sa sinabi niya. Before she loses her courage, she tiptoed and kissed him. Otomatikong napapikit si Hana na magdaiti ang kanilang mga labi. Pakiwari niya ay umiikot ang kanyang kinatatayuan at lumilipad siya sa alapaap. Buhay na buhay sa kanyang pandama ang malalambot na labi ng lalaking minamahal. "Hana?" ungol nito. There was anguish in his voice, and before she knew it, he pulled her closer. Hindi rin napigil ni Matthew ang mapapikit nang maramdaman ang init ng mga labi ng dalagita, at namalaya na lamang niyang nakayakap na ang dalawang kamay sa malambot na katawan ng babae. Noon pa man, ay may nararamdaman na rin siya sa dalagita. Nag-aalangan lang naman siya dahil bukod sa bata pa, ay anak ito ng kaibigan ng kanyang ama. Ano na lamang ang sasabihin ng kanilang mga magulang kapag nagkataong naging magkasintahan sila? Kapwa sila humihingal na maglayo ang kanilang mga labi. Naroon ang pag-ibig sa kanilang mga mata para sa isa't isa. At lingid sa kanila ay may mga pares na mga matang nakamasid at nasaksihan ang buong pangyayari. At dito na po natatapos ang unang kabanata ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli. And God bless all.